Si Mayor Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Patungkol sa impeachment ng kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte, tandaan po natin, hindi po ito mandato ng administrasyon. Ito po ay mandato ng Kongreso. Wala pong kinalaman ang Pangulo sa ginaganap na impeachment trial diyan po sa impeachment court. Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr., mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth, na sa ngayon nga ay hinaharang pa ang pagbabukas ng mga importanteng dokumento. Mas gugustuhin po ng mga tao na bumoto sa taong alam nilang makakapagsilbi at may malinis na dignidad at integridad. Muli nagbintang na naman si Mayor Baste Duterte na lahat daw ay tinatakot. Hindi naman po makakasuhan ang ibang mga kaalyado nila o kung sino man kung wala namang naiaakusa na ginawang krimen o pagkakamali o labag sa batas. Hindi lamang mga kaalyado ng mga Duterte ang nasasampahan ng kaso. Nauna na nga po ay kaalyado ni Pangulo Marcos Jr. Nauna pa po siyang sampahan ng kaso. Dahil sa Pangulo po kung saan ang ebidensya, doon lamang po dapat pagbasihan. Hindi ito gumagawa ng ebidensya. Hindi ito gumagawa ng intriga. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon. Kung ano ang nakikita ng mga ebidensya, yan naman po ay inilalahad. Kung walang ginagawang krimen o labag sa batas, di naman kailangan matakot. Dahil ebidensya ang siyang magiging basihan kung sila ay makakasuhan o hindi. So sana ito ay maliwanag kay Mayor Baste Duterte. Mas magandang aralin niya muna ang mga ibinibintang o naaakusa sa mga tao ngayon ay nahaharap sa mga kaso bago siya mang-intriga. Ang sabi niya rin ay the president moves like a syndicate. Hindi po ba nadinig natin mismo sa tauhan ni dating Pangulong Duterte, si Colonel Espinido, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang PNP ay ginawang biggest organized crime group. So wag niya pong ipahid kay Pangulo Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama nung siya ay presidente. Mayroong nagre-reward ng pera para pumatay. Mas maganda po kay Mayor Baste Duterte na wag siyang magbulag-bulagan. Or, kung alam naman niyang lahat ang ginawa ng kanyang ama at ng grupo nito, wag niyang ipahid kay Pangulo Marcos Jr. At yung patungkol naman sa issue ng ICC, kung paano nadala si dating Pangulong Duterte doon, hindi po ito magiging issue at hindi ito magiging problema kung wala naman pong di umano mga nabiktima. Kung wala naman din inamin ang kanyang ama na kanyang mga pinapatay. Kung walang napatay, walang biktima, walang magkakaso, walang kaso, walang ICC, walang The Hague. So wag niyang ipahid muli or ituro si Pangulo Marcos Jr. na may kasalanan patungkol dito. Sa kanila po ito nagsimula, hindi po kay Pangulo Marcos Jr. Malakas ang loob banggitin ng Vice Presidente Sara Duterte ang tungkol sa mga buhaya. Si Vice Presidente Sara Duterte ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili? Mas maganda na mag-reflect, isipin ano ba talaga ang records na mag-aamang Duterte. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ay umamin na siya ay nagnakaw sa pondo ng bayan. Siya ay corrupt. Kaya lang, naubos na. Hindi pwede magmalinis. Katulad ng ginagawa ngayon ng Vice Presidente. Dahil siya mismo ngayon
ay nililitis, may usapin patungkol sa mga paglulustay di umano ng pondo ng bayan. Kaya hindi pwedeng magturo lang ng mga sinasabing buwaya dahil baka sa kanya maturo ang ibang mga akusasyon patungkol sa di umano mga buwaya. So hindi pwedeng magmalinis si Vice Presidente Sara Duterte hanggat hindi rin niya naman nalilinis ang kanyang pangalan at integridad.